Mga pinaka-nakakatakot na sandata sa kasaysayan. Mga labanan, giyera, pananakot kahit saan ka tumingin, laging may armas. Habang tumatakbo ang kasaysayan, sumasabay din ang pag-level up ng mga sandata mula sa simpleng sibat at arrow noon hanggang sa high-tech na missile at drone warfare ngayon. Pero siguro hindi nyo pa alam, may mababangis at kakaibang sandata na inimbento para siguradong wala nang kawala ang target. Tulad ng isang apoy na hindi namamatay kahit sa tubig at isang sinaulang sandata na may mga blade sa gilid na isang hampas lang kayang hatiin ang katawan ng kalaban. Hanggang sa tuloy-tuloy na naiimbento ang mas mapanganib at mas malalakas na armas sa mundo. Paano nga ba nagbago ang mga armas sa bawat panahon? At anong klase pa kaya ng sandata ang posibleng makita natin sa hinaharap? Tara, pag-usapan natin yan. Importante ang mga armas dahil kung wala ito, mahirap isipin na puro kamao lang ang gagamitin ng mga tao sa labanan. Ano yun, si Manny Pacquiao? Hindi ito praktikal dahil mula pa noong unang panahon, ang mga sinaunang tao ay gumagamit na ng mga sandata tulad ng mga sibat at mga batong kutsilyo para ipagtanggol ang sarili at manghuli ng pagkain. Mahalaga ang mga sandatang ito para makalaban sa mga mababangis na hayop gaya ng Crocodylus anthropophagus o malalaking buhaya at ahas, na noon ay mga pangunahing panganib sa tao. Habang lumilipas ang panahon, napilitan ng tao na i-upgrade at pagandahin ang kanilang mga armas mula sa simpleng sibat at batuta, naging pana, palaso at kalaunan ay mga sandatang yari sa metal dahil patuloy ding nagbabago at lumalakas ang mga banta sa kanilang paligid. Noong 1st century AD, sa gitna ng pananakop ng Roman Empire, patuloy na naging pangunahing sandata ng mga legionnaire o ang elite na hukbo ng Rome ang Roman gladius, isang maikli, matalim at nakamamatay na espada na sadyang ginawa para sa malapitang mga labanan. Isa itong simbolo ng disiplina at lakas ng mga legionnaire. Partikular na sumikat ang Fulham Gladius, isang uri ng Roman gladius na unang natuklasan sa Fulham, London. Naging kilala ito matapos gamitin ng mga Roman soldiers matapos nilang sakupin ang Britain noong 43 AD. Matibay at simple ang disenyo nito, pero epektibo at mapanganib ito sa labanan, sapat para magdala ng tagumpay sa digmaan. Sa bawat tagumpay ng Rome, lalong kinatatakutan ang espadang ito. Kaya hindi lang ito naging armas, kundi isang babala sa mga kaaway ng imperyo. At sa sumunod na siglo, mas mahaba at mas brutal na sandata pa ang ipinakilala ng mga Romans. Pagsapit ng 2nd century, isang kakaibang sandata ang nagbigay ng matinding hamon sa mga Roman, ang Falks ng mga Dacian. Ang mga Dacian ay matatapang na mandirigma mula sa lugar na ngayon ay ang Romania. Isa sila sa pinakamalalakas na kalaban ng Rome. Ang Falks ay isang mahaba at nakakurba na sandata, parang higanting kutsilyo. Sa lakas ng tama nito, kaya nitong sirain ang shield, butasin ang helmet, at itulak o hilain ang panangga ng kalaban. Dahil sa bangis ng Falks, napilitan ng mga Roman na magdagdag ng bakal sa harap ng helmet nila at magsuot ng proteksyon sa braso at binti. Marami sa mga Dacian warrior ay may ganitong armas, kaya naging isa ito sa pinakamahirap na digmaan ng Roma. Sa huli, nanalo pa rin ang Roma, pero hindi naging madali ang tagumpay na iyon. Pagdating ng 3rd century, isang sandata mula sa Iberia, ang rehiyon na ngayon ay Spain at Portugal, ang muling nagpakamot ng ulo sa mga Roman, ang Iberian Falcara. Ang Falcara ay isang maikli at nakakurba na espada, ginagamit para sa malakas na hiwa at saksak. Kaya naman sikat ito sa mga Celtiberian at iba pang tribo sa Iberia, at kilala sa kanilang tapang at galing sa pakikipagdigma. Ginamit ang falcata ng mga mandirigmang ito laban sa mga Roman, lalo na noong pananakop ng Rome sa Iberia. Kakaiba rin ang hawakan nito na karaniwang may design ng hayop. At ang espada ay gawa sa high quality na bakal, matibay at matalim. Sa tindi ng falcata, naging dahilan ito kung bakit natagalan bago tuluyang nasakop ng Rome ang rehiyong Iberia. Noong 4th century, habang patuloy ang pag-unlad ng mga armas sa iba't ibang panig ng mundo, isang kakaibang sandata ang namayagpag sa Mesoamerica, ang Macuahuit ng mga Aztec. Ang mga Aztec ay sinaunang sibilisasyon sa Mexico, kilala sa mga templo, ritual at malalakas na mandirigma. Ang kanilang Macuahuit ay mukhang simpleng kahoy lang, pero sa gilid nito ay nakabao ng mga matatalim na obsidian, isang uri ng volcanic glass na mas matalim pa sa bakal.
Kapag ginamit ito ng isang bihasang mandirigma, kayang hiwain ng kalaban hanggang sa buto nito sa isang hampas lang. Sa 5th century, isang sandata ang nagbigay ng malaking advantage sa isa sa pinakakinatatakutang grupo sa Europe, ang recurve bow ng mga Hun. Ang mga Hun ay ang mga nomadic army mula sa Central Asia na pinamumunuan ni Attila the Hun, isang leader na kinatatakutan sa buong Europe. Kilala sila sa galing sa pagsakay sa kabayo at sa bilis ng kanilang pag-atake. Ang recurve bow ang paborito nilang sandata. Gawa ito sa pinaghalong kahoy, sungay at tendon. Kaya mas maliit pero mas malakas at mas malayo ang inaaabot kaysa sa karaniwang pana ng Europe. Dahil dito, kaya nila magpakawala ng maraming arrow habang mabilis na nakasakay sa kabayo. Madalas, bago pa man makalapit ang mga kalaban. Noong 6th century, mas humaba na ang espada ng mga Roman, ang spada. Ito na yung madalas na nakikita nating espada. Mas mahaba ito kaysa sa gladius at naging paboritong sandata ng Roman cavalry at heavy infantry. Dahil sa haba, mas effective itong gamitin sa labanan, lalo na habang nakasakay sa kabayo. Pagsapit ng 7th century, isang kakaibang sandata ang ginamit ng Byzantine Empire, ang Greek fire. Ang Greek fire ay isang liquid weapon na ini-spray mula sa tubo ng barko. Kapag tumama ito sa kalaban, biglang sumasabog ang apoy at patuloy na gumagawa ng apoy kahit pa sa ibabaw ng tubig. Sobrang delikado nito. Kapag dumikit sa kahoy, tela o balat, mahirap nang patayin ang apoy at pwedeng mabilis na lamunin ang buong barko o buong grupo ng mga sundalo. Hindi sapat ang tubig para apulahin ito. Buhangin, suka o ihi lang ang pwedeng gamitin. Hanggang ngayon, wala pa rin nakakaalam ng eksaktong ingredient ng Greek fire, pero pinaniniwala ang gawa ito sa langis, asupre, dagta at quicklime. Ginamit ito ng mga Byzantine noong 672 AD sa panahon ni Emperor Constantine IV at iniugnay sa inventor na si Callinicos mula Heliopolis. Dahil sa Greek fire, nagkaroon ng matinding takot sa mga kalaban ng Byzantine. Ito ang naging sikreto ng tagumpay ng imperyo sa mga labanan sa dagat. Pagsapit ng 8th century, nagumpisang sumikat ang naginata, isa sa pinakaimportanteng sandata sa Japan. Ang naginata ay isang mahabang sandata na may kurbadong talim sa dulo, parang pinahabang espada na nakakabit sa isang mahabang kahoy. Ginamit ito ng mga samurai, ashigaru, mga karaniwang kawal at maging ng mga onamusha, mga babaeng mandirigma sa Japan. Kinatatakutan ang naginata dahil sa haba at lakas nito, para itong sandatang kayang sumayaw sa gitna ng labanan. Abot nito ang kalaban kahit malayo, kaya nitong pigilan ang pag-atake at kaya ring patumbahin ang mga nakasakay sa kabayo. Noong 9th century, ang mga Viking ay kilala sa brutal na pagkikipaglaban at isa sa pinaka-nakakakilabot nilang sandata ay ang Dane Axe. Isa itong dambuhalang palakol na may manipis pero matibay na talim. Sa isang hataw lang, kaya nitong hatiin ang kalaban. Ginagamit ito hindi lang sa giyera, kundi minsan bilang simbolo ng ranggo ng mga mandirigma. Ibig sabihin, ang may dalang ganitong sandata ay may mataas na posisyon, kapangyarihan o respeto sa loob ng kanilang grupo o lipunan. Sa pagpasok ng ika-10 siglo, habang ang ibang kultura ay gumagamit lang ng paputok para sa mga pagdiriwang, ang mga Chinese ang unang gumamit ng paputok bilang sandata, ang Chinese fire arrows. Gumawa sila ng gunpowder, isang halo ng sulfur, uling at saltpeter at nilagay ito sa dulo ng arrow gamit ang kawayan. Napansin nila na kapag sinindihan ito, mas mabilis at mas malayo ang lipad ng arrow, kaya naisip nilang gamitin ito sa labanan. Dito ay pinanganak ang fire arrow. Ginamit ito ng mga Chinese laban sa mga Mongol at naging mahalaga sa tagumpay nila sa labanan sa Kaikeng noong 1232. Dahil sa takot at gulat na dulot ng mga lumilipad na arrow, pati ang Mongol ay gumawa ng sarili nilang version. Noong 11th century, tulad ng fire arrow, lumitaw naman ang fire lance sa China, pero mas delikado to. Ang fire lance ay parang sibat na may nakakabit na tubo ng pulbura, kadalasan gawa sa kawayan. Kapag sinindihan, hindi lang apoy ang lumalabas kundi pati matutulis na bakal o bato. Parang shotgun sa malapitan, abot hanggang 3 metro. Kaya ito ang maituturing na unang baril sa mundo. Isang putok lang, sapat para magulat at umatras ang kalaban. Ginamit ito ng mga sundalo ng Song Dynasty laban sa mga nomadikong kaaway tulad ng Khitan at Jin. Hanggang dumating ang 12th century,
Kung nalaro mo na ang Angry Birds, siguradong pamilyar ka sa konseptong ito. Ito ang counterweight trebuchet, isang higanteng tirador na kayang magpakawala ng bato na kasing bigat ng kotse, direkta sa pader ng mga palasyo. Gumagamit ito ng malaking timbang sa kabilang dulo para makagawa ng napakalakas na puwersa. Kaysa maghintay ng ilang buwan sa labas ng fortress para sumuko ang kalaban, pwede mong gibain ang gate o pader sa loob lang ng ilang araw. Dahil sa lakas nito, nagiging pinakamahalagang siege weapon ito noong Middle Ages. At sa ika-13th century, dito lumitaw ang Huoche, ang pinakaunang rocket launcher sa kasaysayan ng China. Para itong kariton na may mga rocket na sabay-sabay pwedeng paandarin gamit ang gunpowder. Kapag pinaputok, bumubuga ito ng sunod-sunod na apoy at rocket papunta sa mga sundalo, kampo o pader ng kalaban. Mayroon ding mas maliit, ang Nest of Bees, isang launcher na puno ng fire arrows na kapag pinakawalan, istulan nitong ulan ng apoy papunta sa kalaban. Pagdating ng 14th century, may simpleng sandata na literal na game changer, ang English longbow. Hindi ito mukhang impressive sa unang tingin. Isang mahaba at manipis na kahoy lang ito na parang ordinaryong pana. Pero kaya nitong tamaan ng kalaban mula sa malayo. Mabilis at malakas pa ang tama. Kapag tumama sa tamang parte, kahit knight na naka-metal armor, pwedeng matumba. Sa 100 Years' War, maraming laban ang napanalunan ng mga English dahil sa dami ng French knights na tinamaan ng mga longbowmen bago pa sila makalapit. Kung ang English longbow ay para sa mga bihasang mamamana, ang European crossbow naman ay naging paborito ng maraming hukbo sa Europe noong 15th century dahil sa lakas at simpleng paggamit nito. Mabagal itong i-reload, pero malakas ang tama at hindi kailangan ng matagal na training. Basta marunong kang tumutok at humila ng trigger, magagamit mo na ito. Ginamit ito ng mga sundalo at volunteer army sa labanan. Kahit natalo ang ilang crossbowmen sa Battle of Agincourt, naging popular pa rin ang crossbow dahil sa pagiging praktikal at deadly sa maraming sitwasyon. Pagsapit ng 16th century, unti-unting nawala ang takot sa armor, kabayo at espada dahil sa battlefield, baril na ang bagong hari. Dati kinatatakutan ng mga knight na naka-full plate armor, pero nang dumating ang infantry musket, naging mas madali nang tamaan at pabagsakin ng mga ito mula sa malayo. Ito ang unang uri ng baril na ginamit ng mga ordinaryong sundalo. Mahirap itong i-reload, pero sapat ang lakas para butasin ang bakal na armor sa tamang distansya. Sa 17th century, naging popular at standard ang flintlock sa buong Europe. Ito ang bagong uri ng baril na mas mabilis, mas reliable at mas deadly kaysa sa mga naunang model. Sa halip na sindihan ng apoy o matchlock, ang flintlock ay gumagamit ng flint, isang klase ng bato na tumatama sa bakal para gumawa ng spark at sindihan ng pulbura. Kapag pinindot ang gatilyo, mabilis at siguradong puputok ang baril, kaya mas pinili ito ng mga sundalo sa mga digmaan noon. Kahit mas laganap na ang mga baril noong 17th century, noong 18th century naman may isang palaisipan ang naiwan. Paano kung malapitan na ang laban at hindi ka patapos mag-reload? Dito pumasok ang sword bayonet. Isang mahabang kutsilyo na ikinakabit sa dulo ng baril, parang baril na pwedeng gawing espada. Sa gitna ng gulo ng Napoleonic Wars, kung hindi ka patapos maglagay ng pulbura at bala sa flintlock, pwedeng sumugod na ang kalaban, kaya naging solusyon ang sword bayonet. Ginamit ito ng maraming hukbo tulad ng British at Japanese Army para kapag hindi ka makabaril, pwede ka pa ring lumaban gamit ang panaksak. Pagsapit ng 19th century, lumitaw ang mga unang automatic firearms tulad ng Gatling gun at Maxim gun. Ang Gatling gun ay kaya magpaputok ng maraming bala ng mabilis kapag iniikot ang hawakan. Ang Maxim gun naman, ang unang totoong automatic machine gun. Tuloy-tuloy ang putok basta hawak mo ang trigger, kayang umabot ng 600 rounds kada minuto. Sa mga baril na ito, isang pindot lang parang ulan na ng bala sa battlefield. Hanggang dumating na nga ang 20th century. Sino ba ang makakalimot sa bagsik ng sandatang kayang burahin, hindi lang hukbo, kundi buong lungsod? Sa Manhattan Project ng US noong 1940s, ginawa ang unang nuclear bombs. Isang bomba sa Hiroshima, mahigit 140,000 na ang namatay. Isa pa sa Nagasaki, halos 74,000 ang nasawi. Wala pang sandatang kasing bangis nito.
Sa isang pagsabog, naglaho ang malaking bahagi ng dalawang syudad. At ang mga nakakakilabot, ang mga nuclear bomb ngayon ay halos 3,000 beses na mas malakas kaysa sa ginamit noong World War II. Isang pindot lang, pwedeng matapos ang mundo. At ngayon sa 21st century, hindi na sundalo ang palaging lalaban sa giyera. Drones na ang bagong mata ng labanan. Tahimik silang lumilipad, nagmamasid, at kapag inutusan, kayang umatake. May AI na rin na nagbibigay sa kanila ng sariling utak at kakayahang magdesisyon. Mula espada at pana, hanggang baril, bomba, drone at AI. Sa loob ng 2,000 years, ang armas ay palaging nagbabago at nagpapalakas ng digmaan. Habang mas lumalakas at lumalayo ang naaabot ng mga sandata, mas lumalaki rin ang epekto nito sa mundo. Ngayon, sa panahon ng AI at smart weapons, ano pa kayang mga makabagong sandata ang maiimbento na magdadala ng takot at banta sa mundo? Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.